Pagkatapos umikot ng mga millennial sa paligid ng Mars, isang napakalaking asteroid na tinatawag na Pi ang umuusad patungo sa Earth at babagsak dito sa loob ng 8 taon na maaaring puksain ang sangkatauhan. Tinatalakay ng United Nations ang sitwasyon habang ang mundo ay natataranta at pinapayagan ng China na bumuo ng proyekto na tinatawag na United Nations Moon Shield o UNMS. Ang plano ay gumawa ng isang malaking base sa buwan, bumuo ng isang supernuclear na armas na tinatawag na Cosmic Striking Hammers, gagamitin ang sandata na ito upang sirain ang asteroid na Pi at gamitin ang orbit ng buwan bilang isang kalasag upang iligtas ang Earth mula sa mga debris na magmumula dito. Nag-apply si Yu na pumunta sa buwan at hindi humanga ang tagapanayam sa paglalarawan niya sa kanyang sarili bilang isang middleman at average na tao. Sa halip na isang posisyon sa engineering, inaalok siya bilang maintenance. Desperado na umalis, tinanggap ito ni Yu at sa lalong madaling panahon siya ay lumipad sa buwan kasama ang isang buong crew ng mga astronaut. Lumipas ang 8 taon ng pagsusumikap at sa wakas ay inilunsad ng koponan ang super weapon na masaya nilang ipinagdiriwang. Gayunpaman, ang atensyon ni Yu ay palaging na kay Lanxing, ang base commander na crush niya. Sa kanyang libreng oras, nagsasanay siya kung paano niya may pagtatapat ang kanyang nararamdaman at lagi siyang nandyan sa pintuan upang salubungin siya tuwing babalik siya. Gayunpaman, hindi alam ni Lanxing kung sino siya. Maya-maya, nanatili si Yu sa kanyang silid na nakikinig ng musika habang sinusubukang magsulat ng isang magandang liham ng pagtatapat. Samantala, nakatanggap si Lanxing ng nakakakilabot na balita, isang solar storm ang nagdulot ng pagkawala ng isa sa mga missile at ilang asteroid debris ang nakalabas sa lunar orbit. Sa loob ng 27 minuto, sisirain ng mga asteroid fragment na iyon ang base. Agad na itinaas ni Lanxing ang alarma at inutusan ng lahat na lumikas. Ngunit dahil naka-headphone si Yu, hindi niya ito naririnig at nanatili sa kanyang silid. Lahat ng mga astronaut ay nagmamadaling pumasok sa mga evacuation rocket at sa wakas ay inabandona ang buwan. Hanggang sa tumingin si Yu sa bintana at nalaman ang tungkol dito. Agad siyang sumakay sa kotse at nagmamaneho ng mabilis hanggat kaya niya, napansin niyang umaalis na ang lahat ng mga rocket maliban sa isa. Nagsimulang magmaneho si Yu ng mas mabilis habang sinusubukan niyang gamitin ang radyo. Gayunpaman, ang mga lobby ay masyadong malapit at nakaharang ito sa sistema ng komunikasyon. May malaking butas sa unahan niya at sinubukan ni Yu na tumalon sa ibabaw nito sa halip na iwasan ito, ngunit sa huli ay nahulog siya. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Lanxing ang huling rocket na iniwan si Yu na na-stranded sa buwan. Umakyat si Yu mula sa malalaking butas habang ang mga asteroid debris ay bumabagsak sa buwan. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid upang iwasan ang mga nahuhulog na asteroid at maabot ang base na sa lalong madaling panahon ay nagsisimulang mawasak din. Ngayon ay kailangan ding iwasan ni Yu ang mga bumabagsak na piraso ng gusali habang bumabagsak ang base. Matapos matumba ng ilang beses, sinubukan niyang gumawa ng malaking pagtalon upang magtago sa malaking butas, ngunit muli siyang tumalsik. Habang siya ay walang malay, isang malaking asteroid fragment ang patungo na sa Earth. Nang magising si Yu, nagsimula siyang magreklamo at sinubukang makipag-ugnayan sa UNMS. Sa sandaling iyon, ang asteroid fragment ay tuluyang bumagsak sa Earth na nagdulot ng napakalaking pagsabog na sumira sa malaking bahagi ng planeta. Gulat na nakatitig si Yu sa nangyari sa Earth habang napagtanto niyang walang kabuluhan ang 8 taon nilang pagtatrabaho para dito. Pagkatapos, bumalik si Yu sa base at sinubukang makipag-ugnayan sa Earth, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang sagot. Sa susunod na 6 na araw, patuloy na tumatawag si Yu ngunit hindi nagtagumpay na makatanggap ng anumang tugon. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ang huling tao na nabubuhay sa mundo na higit na nagtulak sa kanya na mawalan ng pag-asa. Gamit ang papel, pinalamutian niya ang isang silid para sa isang pseudo-funeral upang parangalan ang sangkatauhan. Ang base ay mayroon pa ring pagkain para pakainin ng 300 katao, kaya tatagal siya ng matagal na panahon, kaya nagpa siya si Yu na gagawin niya ang dati niyang gustong gawin. Una, sinubukan niyang pumasok sa kwarto ni Lanxing, ngunit hindi niya mahulaan ang tamang password. Sumunod, kumuha siya ng board at nag-slide sa paligid ng buwan para magsaya. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na sinusubukan ni Yu ang mga password hanggang sa mabaliw siya. Sa kalaunan, sumuko siya at gumamit ng pampasabog upang buksan ang pinto na tinangay din ng pagsabog ang kanyang mga damit. Ngayong may access na siya sa uniforme ni Lanxing, gumawa siya ng figure niya at naghanda ng hapunan na may romantikong musika para ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sinimulan pa niyang halikan ng figure, walang kamalay-malay na may nanunood sa kanya.
May mga survivors pala sa Earth at ngayon ay napahiya si Lanshing sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ang mga sibilyan ay nasa underground bunker habang ang mga astronaut ay nasa UNMS underground base. Pagkatapos ng ilang trabaho, nakakonekta sila sa lunar base, ngunit napapanood lang nila si Yu sa pamamagitan ng mga kamera ng walang tunog dahil hindi gumagana ang radyo. Dahil sa ngayon ay kulang sa resources ang Earth, aabutin sila ng 2 taon para ayusin ang sistema ng komunikasyon at higit pa para iligtas siya. Ang chairman ng UNMS ay nagpasya na magagamit nila ito para bigyan ng pag-asa ang mga tao at nagbahagi ng isang update. Ang epekto ng asteroid ay sinira ang malaking parte ng planeta na naging sanhi ng mga tsunami na bumaha ang 30% sa lupa ng Earth. Ang mga lungsod ay nababalot ng abo ng bulkan at nakakalason na gas, kaya sa lalong madaling panahon ay wala ng anumang halaman o hayop na natitira. Sa mga bunker sa ilalim ng lupa, sinusubukan ng mga tao na itago ang mga halaman sa mga garapon ngunit mahirap panatilihing buhay ang mga ito nang walang sikat ng araw. Ang mga sakit at depresyon ay kumakalat sa mga nakaligtas na nakakakuha lamang ng pinakapangunahing pagkain upang mabuhay. May mga tao din na nagsimulang malagas ang kanilang mga buhok. Iniisip ng chairman na dapat nilang simulan ang livestream ng pamumuhay ni Yu sa lunar base para magkaroon ng kislap ng pag-asa ang mga survivor sa mga panahong ito. Dahil wala silang sound, nagpasya silang kumuha ng voice actor na pwedeng mag-dub sa boses ni Yu para magmukha siyang bayani. Inanunsyo ni Lanshing ang mga ito sa speaker upang ipaalam sa lahat ng mga nakaligtas na nakahanap sila ng isang tao sa buwan at ang stream ay magsisimula sa loob ng 30 araw. Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala dito at nakakagulat na naglaho ang iba. Pagkalipas ng ilang linggo, si Yu ay nasa isang malalim na depresyon at nagpasyang tapusin ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Pumunta siya sa bodega para kumuha ng gamot para sa trabaho at nakahanap ng bukas na pakete ng pagkain sa koridor na hindi niya iniwan doon. Binuksan ni Yu ang pinto ng bodega at laking gulat niya nang makita ang isang magandang figure na nakahiga. Sa pag-aakalang ito ay isang babae, nagsimulang manligaw si Yu habang papalapit siya at natuklasan lamang na isa itong kangaroo na naiwan ng research division. Kasabay nito, sinisimulan ni Lanshing ang livestream kaya ang unang nakita ng lahat sa Earth sa kanilang mga screen ay si King Kong Ro. Ang voice actor na inupahan nila ay sumigaw ng "What a fantastic day" na tila nagsasalita ang kangaroo. Upang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, sinubukan ng aktor na tumugtog ng plauta, ngunit nabugbog lamang siya dahil dito. Sa kabutihang palad, ipinagpalagay ng mga nakaligtas na naantala ang audio at hindi nila iniisip na nagsasalita ang kangaroo, kaya nagpasya si Lanshing na isasalaysay nila ang boses na aktor. Sa lunar base, sinuri ni Yu ang pananaliksik patungkol kay Kong, nalaman na siya ay agresibo at matakaw, kaya naman ni-raid niya ang pantry. Kumuha siya ng pala at bumalik sa bodega para kunin ang gamot. Ngunit biglang sumulpot si Kong sa kanyang likuran, iwinagayway ni Yu ang pala para lamang bigla itong masira. Pagkatapos ay kinuha ni Kong ang hawakan nito at binali ito bago sinimulang bugbugin si Yu. Susunod, nagbihis si Yu bilang isang babaeng kangaroo at sinubukang panatilihing nagagambala si Kong, ngunit nang malapit na niyang abutin ang gamot, binuhat siya ni Kong at sinubukang gumawa ng bagong species. Naging sanhi ito ng pagkalaglag ng maskara niya, kaya sinipa niya si Yu paalis ng bodega. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang maglibot si Kong sa ibang bahagi ng base. Pagkatapos ay lumabas si Yu na may dalang Gatling gun na ginawa niya sa 3D print at nagsimulang magpaputok sa kangaroo, pinaputukan si Kong ng mga plastik na bala habang hinahabol niya siya sa base. Gayunpaman, nang maubusan siya ng bala, hinarap siya ni Kong at nagsimulang habulin si Yu. Habang tinutugtog ng voice actor ang kanyang plauta para gawing epic ang eksena, nagsimulang maglaban muli sina Yu at Kong sa isa't isa. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, sabay nilang pinatumba ang isa't isa. Ang UNMS ay nag-aalala tungkol sa kanya at sinubukang makipag-ugnayan muli sa kanya. Nang magising si Yu ay may narinig siyang static sa radyo. Walang nagsasalita, ngunit umiiyak siya dahil nakikita niya ito bilang isang senyales na may mga nakaligtas sa Earth. Ang hindi alam ni Yu at ng UNMS ay ang static ay dulot ng paggalaw ng buntot ni Kong sa mga cable. Tinitigan ni Yu at Kong ang Earth nang mapagtanto nilang maaari silang makauwi, sumang-ayon silang magtulungan mula ngayon, bagamat sinuntok pa rin siya ni Kong. Mahigit 200 araw na ang lumipas mula noong insidente at hindi tumitigil si Yu sa paggawa ng mensahe para subukang makipag-ugnayan sa Earth. Ginagawa nila ni Kong ang kanilang routine at inanunsyo ni Yu na pamilya na sila.
Dahil hindi darating ang Earth para sa kanila, nagpa siya si Yo na baguhin ang spacecraft na iniwan ng lumang Apollo 18 mission, umaasang makakalipad siya pauwi sa kanyang paraan. Habang pinag-uusapan ng mga tao sa UNMS kung magagamit nila ito para tulungan din siya, umalis sina Kong at Yo sa kotse at mabilis na hinanap ang Apollo 18. Si Yo ay nagpapatakbo ng isang pagsubok at kinumpirma na ito ay gagana pagkatapos ng ilang pag-aayos. Ibinalik ang Apollo sa base at pinapanood ng mga tao sa Earth si Yo na nagsusumikap sa pag-aayos nito sa loob ng maraming araw. Ang UNMS ay lubos na humanga kaya tiningnan nila ang kanilang profile, na pagtanto na siya ay isang inhinyero na kahit papaano ay nauwi sa maintenance. Sa kalaunan, napansin ni Yo na ang Apollo ay maaari lamang magdala ng 22 pounds at si Kong lamang ay tumitimbang ng higit pa riyan. Pakiramdam niya ay wala siyang pagpipilian, isinakay ni Yo si Kong at iniwan siya sa gitna ng buwan. Gayunpaman, hinabol siya ni Kong at mabilis na bumalik sa kotse. Pagbalik nila, nagsimulang magsaliksik si Yo ng isang mas malakas na sistema ng propulsion at natuklasan na ang prototype ng super weapon ay nakaimbak pa rin sa nakaraang base. Umalis sina Kong at Yo sa kotse na may daladalang mga supply at humihinto lamang sa paglalakbay sa gabi dahil nangangailangan ng sasakyan ng solar power. Aabutin sila ng ilang linggo bago makarating sa lumang base dahil ito ay nasa kabilang panig ng buwan at ang mga tao sa Earth ay nag-aalala na si Yo ay maaaring hindi makaabot dahil ang araw ay sumisikat lamang sa buwan sa loob ng 14 na araw bawat lunar cycle. Hindi nagtagal ay napagtanto ng UNMS na si Yo ay nagmamaneho sa kabilang direksyon upang habulin ang sikat ng araw. Mas tatagal ang biyahe pero hindi siya mai-stranded sa daan. Ngayon ay mayroon ng 41 araw si Yo para makarating sa base at 4 na oras lamang na natutulog bawat araw. Sa mga unang araw, patuloy na naaaliw sina Yo at Kong sa isa't isa, ngunit sa kalaunan ay nagsimulang maapektuhan ng paglalakbay ang kanilang mental health. Isang araw, nagising si Yo na nakita si Kong na nagmamaneho at nakikipag-usap sa kanya, ngunit ito ay isang panaginip lamang. Matapos ang aksidenteng pagmamaneho sa isang crate, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa lumang base. Hindi nagtagal ay nahanap ni Yo ang warhead at maingat na ibinaba ito. Biglang nagsimulang pindutin ni Kong ang isang button ng paulit-ulit at nataranta si Yo, pero buti na lang at inspection program lang ito. Habang naghahanda silang bumalik, ikinulong ng galit na si Yo si Kong sa likod ng sasakyan para ilayo siya sa gulo. Pagkatapos ay nagsimula siyang magmaneho papunta sa base, nagpatugtog ng musika bilang isang distraction. Pinipigilan nito na marinig ang trunk na aksidenteng nahiwalay sa sasakyan. Makalipas ang daan-daang milya, sa wakas ay napansin ni Yo na nawawala ang likuran ng sasakyan, ngunit ang pagbabalik kay Kong ay nangangahulugang hindi niya maaabutan ang sikat ng araw. Sa una, nagmaneho si Yo palayo, ngunit sa kalaunan ay labis ang naramdaman niyang pagkakasala at bumalik siya upang iligtas si Kong. Habang ipinagdiriwang ng lahat sa Earth ang desisyong ito, dinilaan ng masayang Kong si Yo para pasalamatan siya. Sa UNMS, inutusan ni Lanshing ang buong team na humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa isang dating lunar dog na naiwan ng isa pang misyon na sana ay makatulong kay Yo. Kasabay nito, patuloy na nagmamaneho sina Yo at Kong nang hindi humihinto sa pagtulog, kung hindi, makakaligtaan nila ang sikat ng araw. Matapos manatiling gising ng mahigit 50 oras, napansin nilang iniiwan na sila ng sikat ng araw, ngunit hindi sila sumuko at nagmaneho ng mabilis. Nagsisimula ng bumaba ang temperatura at kailangang buksan ni Yo ang heater para hindi sila mamatay sa lamig na mas mabilis na nauubos ang baterya ng kotse. 35 milya na lang natitira upang makarating sa base, sa wakas ay namatay ang baterya at huminto ang sasakyan. Sumuko si Yo at lumabas para hintayin ang katapusan. Sa UNMS, sa wakas ay nakuha ng team ang robot na aso upang magsimulang gumalaw, ngunit napakalayo pa rin ito. Sinubukan nilang patalunin ito sa isang butas bilang isang shortcut para lamang mahulog ito at masira. Bumalik kay Yo, patuloy niyang iniisip si Lanshing habang nakatitig sa kanyang larawan sa salamin. Nagsimulang habulin ni Kong ang refleksyon ng liwanag na parang pusa na nagbigay ng ideya kay Yo. Pinutol niya ang pinto ng kotse at ginamit ang kanyang mga kasangkapan para gawing sasakyan ito na ikinakabit niya kay Kong. Pagkatapos ay sinindihan ni Yo ang ilaw sa unahan nila at sinimulan nitong habulin ni Kong na mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng buwan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng malaking bangin at pinalundag ni Yo si Kong sa kabila nito habang ina-activate ang ilang mga tangke ng gas na nagbibigay sa kanila ng kinakailangang propulsion upang makarating sa kabilang panig. Nagdiwang ang lahat sa Earth ng may pag-asa at pananabik at naghanda ng parangal para kay Yo sa kanyang pagbabalik.
Nagkaroon ng higit na pag-asa ang mga tao at nagsusumikap sa pag-aayos ng mga istruktura habang ang mga signboard ni Yu at Kong ay inilalagay sa mga bunker. Salamat sa pagsusumikap na ito, ang UNMS ay nangangailangan lamang ng 3 buwan upang mabawi ang mga komunikasyon sa lunar base. 516 na araw na ang lumipas mula noong insidente at ginagawa pa rin ni Yu na ikonekta ang lahat na mas mahirap kaysa sa inaakala niya dahil luma na ang teknolohiya ng Apollo. Isang hapon, natuwa si Yu dahil sa wakas ay nakarinig na naman siya ng static sa radyo. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Kong, sa wakas ay napansin niya itong ginagalaw ang mga cable. Sinubukan hawakan ito ni Yu gamit ang kanyang kamay para makasigurado at tuluyang nasira ang kanyang isip nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang trabaho at pagdurusa ay naging walang kabuluhan dahil siya na lang ang natitirang tao sa buong mundo. Saglit niyang sinigawan si Kong bago muling bumalik ang kanyang depresyon sa kanyang kalooban. Sa Earth, kailangan pa ng UNMS ng 1 buwan para tapusin ang pag-aayos ng mga comms. Tumangging sumuko, ginamit ni Lanshing ang speaker system para makipag-usap sa lahat ng tao sa mga bunker. Aminado siyang hindi bayani si Yu, isa siyang karaniwang tao na naiwan nila nang hindi sinasadya. Pero 1 buong taon na siyang nagsusumikap para maging bayani, kaya nararapat siyang suportahan ng mga tao bilang kapalit. Hiniling ni Lanshing sa mga nakaligtas na buksan ang kanilang mga flashlight at itutok ang liwanag nito patungo sa buwan para sabihin kay Yu na hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon ay binuksan ni Yu ang kanyang helmet at nagsimula siyang mawalan ng oxygen. Gayunpaman, pinagsama-sama ng sangkatauhan ng mga flashlight at maging ang mga lighthouse na nagpapailaw sa Earth upang patunayan na sila ay buhay. Kaya napaluhod sa gulat si Yu habang umiiyak. Sa wakas, sa araw na 613, naayos ng UNMS ang mga komunikasyon at muling nakita ni Yu ang mukha ng tao. Pagkatapos ng paunang pagdiriwang, ginugugol ni Yu ang kanyang mga araw sa pakikipag-usap sa koponan na nakahanap ng mga blueprint ng Apollo at ginagabayan siya kung paano ikonekta ang lumang teknolohiya sa bago. Ngayon ay nakikita ni Yu si Lanshing araw-araw at sa tingin niya ay nagiging magkaibigan na sila. Isang gabi, nang sa wakas ay tapos na sila sa pagre-repair, sinabi ni Yu kay Lanshing na una niyang tinanggihan ang posisyon sa maintenance at umalis sa interview. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Lanshing at dahil sa ngiti nito ay nagbago ang isip niya. Dahil sa pag-amin na ito, may inamin si Lanshing sa kanya, nang lumikas siya, nakita niya si Yu na umaakyat sa malaking butas ng crater, ngunit umalis pa rin siya dahil ang pagliligtas sa kanya ay papatayin silang lahat. At inamin din niya na gagawin niya itong muli. Samantala, may isang bagay sa kalawakan na papalapit sa Earth. Kinabukasan, sa wakas ay sumakay si Yu at Kong sa Apollo at umalis sa buwan. May kaunting turbulence sa una ngunit hindi nagtagal ay nakarating sila sa orbit, kaya nagdiwang ang lahat sa Earth. Sa loob lamang ng ilang oras, ligtas na nakarating ang Apollo sa lunar station at hinanap ni Yu at Kong ang mga escape pod. Sa kasamaang palad sa Earth, nakatanggap sila ng kakilakilabot na balita. Ang isa pang malaking piraso ng asteroid na lumulutang sa paligid ng buwan ay itinulak palabas ng orbit ng natitirang mga lobby at ngayon ay papunta na sa Earth. Pinangalanan nila itong Pi Plus at sisirain nito ang natitira sa sangkatauhan. Napagtanto ng koponan na ang tanging makakapagligtas sa kanila ay si Yu, na kailangang magpilot ng warhead patungo sa asteroid na may mataas na posibilidad na mamatay sa proseso. Nagboluntaryo si Lanshing para makipag-usap kay Yu, nakipag-ugnayan si Lanshing kay Yu habang naka-livestream na nag-uusap. Gayunpaman, narinig na ni Yu ang lahat dahil nag-iwan sila ng mikropono at handa siyang gawin ito dahil gusto niyang protektahan si Lanshing at ang sangkatauhan. Habang sinasabihan ng mga nakaligtas na magtago sa mga bunker, umiiyak si Yu habang nagbabahagi siya ng emosyonal na paalam kay Kong bago siya ibalik sa Earth sa isang escape pod. Pagkatapos, lumipad si Yu sa Apollo at nadiskobring mayroong isang bungkos ng mga bulalakaw sa daan. Nakatuon si Yu sa pagpapilot para makaiwas sa kanila habang nagsisimulang bumilis ang takbo ng Apollo. Ngunit sa kasamaang palad, natamaan pa rin ang ship at nagsimulang mawalan ng kontrol at umikot-ikot at nasira ang thruster nito. Hindi alam ni Yu kung ano ang gagawin, ngunit sa kabutihang palad, nakaisip ng plano si Lanshing, kailangan niyang buksan ang pinto upang mapigilan ang depressurization ng momentum ng pag-ikot. Nakalulungkot dahil nakajam ang pinto, kaya sinimulan ni Yu na sipain ang hatch hanggang sa bumukas ito. Ito ay epektibong nagpahinto sa Apollo. Sa sandaling iyon, nakita ni Yu na lumulutang ang makina ng ship, ibig sabihin ay nawalan na ng power ang Apollo. Wala siyang pagpipilian kundi manu-manong ilipat ang warhead, ngunit bago umalis, sinabi ni Yu kay Lanshing na hindi niya sinisisi si Lanshing sa kanyang pag-iwan sa kanya at hiniling sa kanya na i-livestream ang kanyang huling sandali.
Pagkatapos ay umalis si Yu sa ship at inihanda ang warhead habang nag-aalok ng taus-pusong pananalita bilang kanyang huling paalam sa sangkatauhan. Umiiyak ang lahat sa Earth habang ginagamit ni Yu ang kanyang jetpack para gabayan ang warhead patungo sa asteroid. Habang nakarating ang pod ni Kung sa karagatan, kumakanta si Yu sa mga huling minuto niya. Ang pressure ng asteroid ay sumisira sa kanyang suit ngunit hindi sumuko si Yu at kapag malapit na siya, hiniling niya sa umiiyak na Lanshing na i-activate ang bomba. Isang malaking pagsabog ang sumira sa asteroid at ang lahat ng nakaligtas ay lumabas sa kanilang mga bunker upang panoorin ang meteorite shower na sumisimbolo sa kanila na ligtas sila ngunit wala na si Yu. Lumipas ang mahigit 10 taon at ang sangkatauhan ay nagsusumikap sa muling pagtatayo ng Earth upang gawin itong maganda muli. Marami pa ang dapat gawin, ngunit ngayon ay nagagawa na nilang lumabas upang lumanghap ng sariwang hangin. Nagretiro na ang chairman at may rebulto na rin si Kung bilang parangal sa kanya. Nakatira rin siya kasama ng iba pang mga kangaroo na nasagip nila bago tumama ang asteroid. Sa huling eksena, lumipad si Lanshing kasama ang isang bagong grupo ng mga astronaut patungo sa buwan upang linisin ang lumang base. Doon ay naisip niya na nasa tabi niya si Yu na pinapanood ang mga lobby ng Pi Plus na bumubuo ng isang planetary ring sa paligid ng Earth. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.